kayo ho mismo may panukala dyan tungkol sa charter change na yan. Ano po? Ngayon ho ba sa 20th Congress, first regular session, kumusta na po ang panukalang yan? Kasi nga nadadamay ang pangalan ni Speaker Boji doon sa binabanggit po ni Manang Aimee na meron nga pong charter change and Noel na sinasabi. Go ahead, Congressman. Well, ako, nagbigay ako ng panukala noong August pa, nung last year. Ano? So, medyo matagal na. Apat ata yung naalala ko, or 5 na ibang mga congressman na nagbigay din ng mga panukalang resolution para sa charter change. Si Deputy Speaker Paulo Ortega, si Congressman Pido Garbin, si Congressman Richard Gomez, nagbigay din, may isa pa yata. Pero parang hindi na gumagalaw, Ted, kasi nagkaroon kami ng 2 hearing, at least doon sa aming mga proposed bill. Ngayon, parang hindi na masyadong pinapansin. So, wala kaming scheduled na bagong hearing. Nandun pa kami sa first reading, hindi pa lumalampas sa second reading. Ibig sabihin, umpisa pa lang talaga ng proseso. Parang medyo napabayaan na dahil na natabunan itong mga impeachment activities sa Kongreso. Tapos sunod-sunod na. Ang dami ng mga batas ngayon na kailangan ipasa, mga LEDAC. Parang nawala na sa priority ng Congress ngayon. Kaya yung mga pangamba ni Senator Marcos na magkakabiglaan dito, palagay ko hindi mangyayari yan. Saka alam mo, Ted, yung aming proposal, CONCON, hindi CONAS, hindi Constituent Assembly. Hindi Kongreso ang gagawa ng revision sa konstitusyon, kundi Constitutional Convention para sa amin. So, siguro hindi na siya dapat mangamba dyan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.